ba? Sa unang pagdinig, Sen, parang ang statement nung Yusek Cabral, parang siya ang pinakawalang kamuwang-muwang. Wala pa ako sinasabi na kung siya may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko, papunta ako doon. Ang problema, nakikita nyo sa pagtatanong ko sa kanyang pagsagot, nakikita niya yun eh. Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napili niya na lang na mag-resign na lang siya. Bakit ka magre-resign? Tinatanong pa lang kita. Una, tingnan, napansin nyo ba? Bakit niya tinext si Senator Soto? Yung staff daw po ni Senator Soto. Tinext niya. Yung tinext niya, bandang Hunyo yun eh. Kapo-proclaim lang namin na 12 senador. Tinext niya na, sinabi niya, Sir, how are you? Meron ka bang mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million for now. At kung mabigay nyo sa akin ng priority, para maiwasan po natin yung mga ganito, ganyan, I will send you the menu. Ikaw ang undersecretary. Anong kapangyarihan mo para, ba't ka nagpresenta? Una yun, ba't ka nagpresenta? Siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President. Kasi kapoproclaim lang namin eh. O paano kung tanungin ko siya? Ito yung iniiwasan niya. Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Alalahanin mo, si Senator Soto matagal ding nag-serve sa Senado. Isa sa pinakamatagal. Tama at siya naman ay inamin din po niya. Inamin niya. Ngayon, itatanong ko lang naman, wala naman akong ibig sabihin dito. Ito siguro yung ayaw niya sagutin ngayon. Ilan pang senador ang tinext mo? Maliban kay Senador Soto. Kasi maaaring makikita ko yan eh. Isasampin ako lahat yung mga papeles mo dyan eh. Tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko, bakit naman ako hindi mo tinext? Na-proclaim din naman ako eh. May paborito ka ba? Hindi nga alam namin. Tama ba yung sinasabi ng na napapatunayan kung isa-isa na may paborito kang contractors? Meron ka pang paboritong contractors na congressman? Ito congressman, may tinetext yan? Congressman na contractor. Sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Kung gusto mong sagutin o ayaw mong sagutin, baka makontempt ka. Baka itong iniiwasan ngayon. Yun ang mali doon eh. Parte ka ng sistema. Bakit ikaw magpipresenta? Yusek ka eh. Magte-test ka sa mga NEP pa lang ito, Jen, ha? Totoo, binubuo pa lamang yan. Binubuo pa lang, ikaw na ang nag-i-invite sa kanila na maglagay na kayo ng paborito nyong mga project. Para wala doon duplication. Tama ba yun? Akala ko ba ipinagtiwala sa inyo ng pamahalaan, ang katungkulan, kayo ang tumingin sa pangangailangan ng bansa natin kung saan lahat ilalatag ang mga project ng makikinabang buong bansa. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Di ba? Pagkatapos, halimbawa, yung ibinulgar ni Representative Toby Chanco. Pag tiningnan mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita, puro saldi ko, 13.8 billion pesos. Sasabihin ko sa DBM, bakit ka pumayag? Sasabihin ko kay Yusek Cabral, ito ba ang pag-allocate? Magkano yung sa ako Bicol Party List? Magkano yung ganito? Pagkatapos katapos-tapusan, maalala ko yung party list ko. Magkano yung Sagip Party List? Baka maawa ka eh. Baka manlumo ka eh. Ito yung sistemang bulok na sinasabi ko. Pagkatapos magko-concentrate ka doon sa dalawang sinungaling, saan tayo pupunta? Anong gusto mo, Butete? Pupunta ka ba sa Scarborough Shoal, Jen? Para manghuli ka lang na sapsap. Hindi. Hindi ako magpapagod na. Pupunta ako sa ISIS. Pagkatapos, ang uhulihin ko lang pala ay Butete. O kaya Dilis. Dito lang sa Sapa, meron na eh. Sinayang ko naman nakatakot-takot na gasolina. Pati yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga... alam na kung sino yung harang sa papunta ka sa Scarborough Shoal. Ang puro Dilis lang pala yung pinupuntirya mo. Ito yung sinasabi ko eh. Mulat pula pa, nung ako ang mag-chairman, nilay down ko na yung direction. Ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Kaya after third investigation, 17 na. Hindi ko sinasabing may kasalanan yon. Pero kinakailangan ipagtanggol ang sarili na. May paliwanag. Pinangalanan